Ayan sir, itong mga tanim nyo ngayon dito, mga ilang taon na ito? Nasa 5 to 6 years na sila, sir. 5 to 6 years. Ilang taon nyo na siyang hina-harvestan? Kung sa harvester is nag-start kami mag-trial harvest as early as 2 years nung ilang-ilang. 2 years lang siya. Nag-start na siya mamunga pero hindi pa siya ganun Kadami. kadami. Okay. So based sa literature at 5 years talaga. 5 years talaga. Doon mo siya yung parang ganito na siya na mapapakinabangan mo. So ngayon pa lang talaga Apo. kayo mag-harvest ng madami. Kung tutuusin, 5 years. But 2 years, meron ka Mag-i-start na siya flowering. Mag-flower. Okay. Paano nyo sinong nakaisip, mag-decide na mag-taproot tayo? At gawin nating cascading yung pagpapalaki sa kanya. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Tinitignan din namin yung mga tanim ng Comoros kasi available naman yan via YouTube at saka mga internet yan. Makapag-research din tayo doon. So nakita namin, marami kaming ginawa dito eh. Nag-bending kami, hanggang sa nakita namin mas maganda yung taproot talaga. So yun, nakita namin, pinag-aralan, inobserbahan. Doon na nagkaroon na kami ng this idea. So in-implement namin dito. Noong una, very hesitant kami, baka masira. O baka hindi mamulaklak. Oo, na kasi bago eh. Wala naman talaga nag-iilang-ilang dito na ganun ang ini-implement. So sige, testingin natin. Konti lang muna. Hanggang sa nakita namin yung effect na bumababa talaga siya at hindi naman niya pinapatay yung mga lower branches niya. So i-implement na natin. Kaya lahat na ito natapon na namin, and then yung mga may bagong area kasi kami na nasa mas 2 years. mababa pa na yung mga yan. Doon na yung mga napag-aralan namin dito. In-apply doon na namin doon. siya piniperfect na namin sa doon. Makikita rin ba natin yan? Pwede Yung nating mga puntahan. smaller. Punta natin. Sige Pwedeng po. puntahan, sir. Okay. Tapos sir, yung ilang-ilang na puno, no, na malaki. Apo. Yung mga hindi grino, yung mga Apo, nung araw pa ng mga puno, talagang nagkakascade naman siya, no? Apo. Nature niya talaga na magganon yung branch, no? Apo. Pero kung titignan mo sila, mga nasa nasa Patataas. 10 meters, parang mga ganoon siya. Oo. Saka makikita mo siyang bumaba. Saka pa lang siya bababa. So hindi pa rin natin mapitasan 'yan. Hindi tama. pa rin natin maabot. Kailangan mo talagang sungkitin. Opo. Oo. Sige sir, asan na lang sila ate? Wala na naman sila. Ayan, dalawa pa ang ilaw ni... Dalawa pa po ilaw nyo. Make sure po na talagang makikita. To make sure na makikita. So Sir Jong, Yes, sir. anong oras mag-stop mag-harvest? Kapag maliwanag na, sir. Pag may lumalabas? At saka dapat hindi tayo abutan ng mainitan. Kasi yung sinabi ko nga, Oo. babalik na yung guhan. Sa ate. Babalik na yung oil sa katawan. Sir, dito, meron bang ma-harvest dito? May ma-harvest ba? Ayan. Wala. Wala. Ito po. Ayan, pwede na po yan. Ayan, pwede na. Ay, ate. Ay, kuya. Sige, pakita nga natin to. Kayo nga pong mag-harvest nito, pakita natin.
Ayan. Ayan. O yun. Isa lang na-harvest natin. O kagaya niyan, ang taas-taas. Paano mo yan mga pipitas? Sungkit po, sir. Meron po kaming isa-istigi isang karong po. Gawa sa ano. Ayun. Yun. Kukunin sa silo. Kukunin sa silong. Yan. Ate, pakita natin yung sungkit mo nga. Si Madam. Madam, anong pangalan mo? Halika. Halika. Ala ka, hindi ka susuwaldahan pag di ka. Ito yung sungkit ng ate, oh. Saan gumawa nito? Kanya-kanyang gawa na. Opo. Tingnan mo. Ganyan lang. Pag matataas po yung ilang. Pag matataas yung ilang-ilang. Sa field 1 to po, maraming malabas. Wow. Dito, anong field to? Field 5. Field 5 na to. Okay. Mabababa na dito. Hindi po, pinopruning po naman yan. Okay, sige ate. Tuloy ang harvest. Okay, thank you po. Thank you. Tayo sa field. Sir, halika sir. Ayun pa ba? Mauna na ako sa row na to. Saan sir? Ay, doon sa kabila po, yung sa football. Maraming dan. Tawag dito. Hindi kami nag-grass cut. Siyempre, hindi tayo safe doon. Oo. Kaya mini-maintain talaga namin yung baba nung tawag dito, nung damo. Damo. Kailangan malinis po talaga. Isa para sa insekto, isa para din sa safety ng tao. So talagang may ahas. Meron sir kasi dito, farm din dito, may mga kabukirin din dyan. Lalo na po pagkatapos ng harvest ng palay, Oo, wala silang wala ano silang doon. mga kanyan, pupunta sila dito kasi dito yung may. Pero we make sure na malinis din to para hindi rin talaga sila Hindi na sila mag-stay dito. makapunta. Dadaan lang. Okay. Anong klaseng mga ahas yan? Dito marami po sir, mga Philippine Cobra. Cobra, mga ganun. Philippine Cobra. Ngayon wala na dito kasi nabulabog na. Wala na sir kasi basta't may natatauhan dito, hindi naman sila may Pupunta. makikita ka, napapadaan lang. Mga Hindi talaga aksidente rito lang. nag-i-stay rito. Sige, nawawala yung mga nag-harvest iniiwanan tayo Okay, Sir Jong. Yes po. Kailan kayo nagpo-pruning? Bali, kung nag-implement kami sir ng pruning is depende sa kondisyon. Pero sa schedule namin, dapat monthly. Monthly? Meron. Apo. Pero yung time kasi na, let's say, yung mga summer season yan, hindi na masyado nagtatalbos yan eh. Oh, okay. Pero pagdating ng tag-ulan yan, talagang babantayan mo kasi mataas ang nitrogen yan. Puro talbos po yan. Siguro mamaya, pag may araw na, i-demo natin, sir, yung paano mag-pruning. Apo. Ano yung tamang way? Alin ang sprout na tatanggalin, alin yung i-retain. Kasi syempre, di ba, yung i-retain mo, doon manggagaling yung bulaklak eh. Apo. Ayan. So may mga branches talaga na hindi mamumulaklak, yung mga tinatawag na water sprout. Apo, meron din po. Okay. Asan na sila? Ang bilis sila. Iniiwanan tayo. Eto, maliit siya. Oh. Tingnan mo, talagang kinalbo dun sa taas. Apo. Yung sinasabi natin yung ganun, Yung may tubo dun. dapat matanggal din po Dapat yan. matanggal yan. Yan yung mga water sprout. Mm. Do pag lumaki yan, mamumulaklak din yan. Opo, mamumulak din pag nag-mature yan. Pero ang nga lang, paakyat na po Paakyat, siya. Opo. which is yung nga ayaw natin. No? Paakyat siya. Saka nung araw kasi sir, nung inoobserbahan namin siya, pag hindi ka nagtanggal talaga doon, lahat ng mga branches sa baba, tatanggalin niya. Mamawala yung branches sa baba. Self-depilation talaga siya. Anong planting distance niyo dito, sir? Bali, dito sir is 5 by 5 yung 5 by 5. ginawa. Pero kung Oh. naobserbahan ko para sa akin kung kaya mag 7 by 7 Mas maganda. mas maganda para mas magkakaroon siya ng space para Para humaba yung canopy. Apo. Kasi dito, halimbawa dito, Oo. pag ito Magsasalubong parehas na to. sila magsasalubong na mahirap ng
dumaan para sa mga pickers natin. Yeah. Kailangan mo rin ang ano talaga, Distansya po. distance. So yung mga bagong plantation nyo, ano na planting distance nyo? 5 by 5 pa rin? Sa 6 by 6, sir. May 6 by 6 na. Sir, pag umuulan, hindi na tatanggal yung bango? Hindi naman, sir. Kasi nandyan lang din. Sa kanya, hindi naman matatanggal yung oil niya. Unless Oh, I na ma-apply see. siya ng heat. Okay. May volatile. Oo, hindi nawawash ng water. Ayan. Sige. Ate, patingin nga yung na... Oh, ito, ang dami na nakuha ni ate, oh. Ito. Ang bango. Yung marami na rin yan. Ayan. Mapupuno mo daw. Depende. Depende po. Pag sa peak season, sir, yan. Puno yan. Puno po. Nung nakaraan pong naka Oh. 100 plus po ata kami ng kilos. Noon? Ito pong week na Nung nakaraan. lang po. So sir, itong pagtatanim ng ilang-ilang, once na-establish mo tong plantation mo, monocropping to. Oo, sir. Hindi po pwedeng may kahalo-halo. Sa tingin ko, sir, sa obserbasyon ko, hindi na kasi yung sa distance kasi namin, hindi na namin siya malagyan. Pero I will not advise na magganon kasi baka magkakaroon siya ng epekto. Oo. Sa bagay, ang bilis lang naman, 2 years lang may na-harvest na. In 5 years time, full bloom na talaga sila. So, Start na lang full bloom niya. oh, mabilis naman. Paano kayo nagpaparami ng seedlings? May mga areas kami na mini-maintain din na let's say ito hindi natin to pipitasan kasi Kuhanan nyo ng maganda cuttings? siyang kunan ng hindi po bunga. Bunga. Pinapabunga namin. Pabubungahin siya. At doon kami kukuha. Kaya hindi mo harvest yung bulaklak para magkaroon ng bunga. Apo. Yung halimbawa makita mo maganda yung style ng canopy niya maganda. Oo. Healthy yung plant. Yung plant. Oo. Yun ang ating iiwanan na pagmumulan ng mga bagong bunga para dun sa reproduction natin ng Oo. So malaki yung maluwang din yung mga mother plants ninyo? Taniman ng mother plants? So far, sir, is ang ina-identify lang namin within the plantation din. Mag-identify ka lang. Apa. Within the plantation, ito gagawin mo mother plant. Apa. Kasi andito lang kasi yung tanim namin eh. Wala talaga kaming na-set pa na ito for propagation propagation ito ng for mother propagation. plant. Oh, I see. So dito sa plantation nyo, ilan ang mother plant niyo? Bali, Hindi mo kailangan ng madami, no? Apo, hindi mo kailangan ng madami kasi kaya nga sabi ko nga po, yung isang bulaklak niyan nagbubunga din siya mga nasa 7, 10. Okay. Kaya pag Yung isang kumpol. Apo. Okay, may nakita tayo. Ito medyo bata pa yung plant. Anong nangyari dito? May mga namatay kasi, sir. May replanting din kami. Replanting na to. Oh, I see. So ito, ilang taon na po itong plant na to? Mga nasa kwan na po ito, mga nasa less than 2 years po. Less than 2 years. Mabilis. So ito, anytime soon, mamumulaklak na rin ito? Yes, sir. Naka-taproot na ba tayo? Hindi pa po. Wala pa? Wala pa po. Titignan natin, wala Pero pa. pwedeng Pwede na po mag-taproot siyang, pwede na siyang i-group. Kasi may 4 na. Apo. May 4 na to. So Apo. ito, pwede mo na itaproot dito kung Apa. tutusin. Kaya dito, obserbahan mo na saan ka magka-cutting. Ito, pababa na itong mga ito. Ayan, oh. May pababa na, oh. So, wag mo na i-retain mo na to kasi Apa. pababa na to. Pwede ka rito. Pwede ka dyan. rito. O, pwede dito. Apa. Kasi ito, upward pa, oh. Apa. Pataas na yan. Ito pa. Oh, Paganyan na siya. I see. So, mimintain na natin siya. Lahat ng talbos pataas, yun ang kakat mo. Hindi niya rin papatayin itong mga lower branches niya. Galing. So, lahat tong puno na to, halos magkakaedad lahat to? Oo, sir. 2018 po ito, naitanim. November. Pero iba-iba sila, no? Talagang may malaki, may Apo. maliit. Sa pag-aalaga na rin niya, sir, nung araw. Kasi Ito, ang laki ng puno nito. mm, Pakita natin. mas fertile yung area niya kaysa compare doon sa iba. Kagaya nito, sir. Mm, May mga shoots dito. sa baba. Mm. Ano to? Tatanggalin? Ayan yung mga party, sir, na inoobserbahan din namin. Kasi nag-i-start naman siya ng patas, nag-uumpisa pa lang naman siya.
baka sakali, later on, maging ganito rin. Maging main branch ng Apo. ganito. Mm. Tapos yung main branch niya, ayan o, may mga Tertiary. tertiary. Hanggang dito sa baba, oh. Ito sir yung sinasabi ko na aabot talaga siya sa lupa. Ayan, nasa lupa na. Binabayaan lang namin Mm-mm. kasi part pa rin yun ng pag-aaral. Mm-mm. So talagang tuloy-tuloy pa rin yung pag-aaral nyo. Wala pa talagang perfect kayo na ito na yung Wala kasi tayo protocol. wala kasi tayo makita ng libro sir na ito ang ilang-ilang. Mm-mm. Okay. Iniwan na naman tayo. Bilis sila. Anong oras na ba? Nagmamadali yata yung mga kasama natin, Doms. Ano yung mga ante? Salitang sambal. Sambal ba yun? Opo. Ang iba ba sambal? Opo, sambal. Ayun Maganda po. to. Ayan, Kitang-kita mo katatapos yung lang kasi ng structure. pruning sir kaya ganyan siya. Okay. Anyway, sige. Later i-explain natin. Apo. May papakita tayong i-prune, sir, para makita na lang Meron yung sir, pwede tayo mag-pruning mamaya kasi ongoing pa rin yung pruning namin sa banda ron. Sige. Mamaya pag lumiwanag sir, akit tayo sa taas, makikita mo yung buong plantation. Okay. Makikita mo yung pagkakaiba ng na-prune at saka hindi pa Hindi na-prune. pa. Manual ang pruning? Opo Pa? sir, manual. Manual pa. Opo. Marami rin ako yung seedling, sir. Meron din po sir. We make sure na meron kaming available kung may papalitan. Nagbebenta rin ba kayo? Meron din sir. Sir, may napuntahan ako na sabi na may mga ilang-ilang siya. Meron daw siyang isang ilang-ilang na super bango compared sa ibang ilang-ilang. Totoo ba yan? May ganun ba? May mga nagsasabi pero sa amin naman dito sa Rispan yung bango kasi nung ilang-ilang nakadepende sa chemical profile din pag tinignan mo. Yung chemical profile, yun kasi yung nagsasabi kung ano magiging amoy niya minsan may yung parting ganito mataas, yun yung halimbawa yung tawag dito yung acetate mataas. Nagbibigay siya ng ibang amoy. So within the same plant, posibleng magkaiba-iba ang profile? Hindi sir. Kung yan sa isang puno na yan, Yun na yun? Yun yung profile niya. So i-identify mo yon. Hindi sir, dito sa plantation, isa na yan. Wala ka nang Wala na tayong once na hinarvest na natin yan, halo-halo na kasi. halo-halo na yan. Pero posibleng study nyo yan na itong particular na tree na to, pag na-identify na talagang super bango to, pwedeng ganun. Wala pa kayo sa ganun? Wala pa kami sa ganun. Sa experience siguro niya sir, maaring na-experience niya yun. Pero dito, kasi plantasyon, pag nag-harvest kasi lahat ng na-harvest. Isa na. Isa na. Pag sinalang sa distillation, isang batch lang. Isang batch lang. Oo. May ho ba kayo? May mga fertilization? May meron din po. Anong Bali, fertilization? dito, Organic po? Organic at saka Organic. synthetic po. Mix din. Apo. 50-50? Nung una kasi sir, puro organic kami dito. Then nakita namin na parang Hindi niya kaya. hindi niya kaya. Kung magko-commercialize tayo, Hindi niya kaya ibigay yung hindi production. kayang ibigay. So nag-add kami ngayon ng yung 0060, Okay. complete fertilizer, yung mga ganun. Oo. Nakikita naman namin may mga epekto naman siya. Pero as I said sir, ongoing pa rin kasi yung study. Study din. Apo. Pero applying yung mga ibang practice sa ibang puno, Oo. sinusubukan din namin dito kasi kailangan naming mag-trial para makita kung ano talaga yung tamang application para sa kanya. So parang ang treatment niyo parang orchard din. Parang prutas. Apo. Oo. So kailan kayo naglalagay ng inorganic, kailan kayo naglalagay ng organic? Bali yung organic kasi parang practice na namin, nagdadagdag talaga. Talagang naglalagay. Ano yan? After the fruiting, after the flowering, yung Continuous kasi ang flowering sir, basta't nagse-set na lang kami ng anong dapat na sa buwan.
Sa isang taon, let's say, dapat meron tayo Twice. 2 application. Oo. Sa organic, ganun din. Okay. Minsan nga, sinubukan namin magtatlo. Yung maraming application ng fertilizer, marami rin talagang bunga. Bunga. Apo. Okay. Marami ring bulaklak. Tsaka dito, iwasan nating maging bunga. Kasi pag naging bunga, Oo. iba na yung kanyang, kumbaga is, Parang tatanda yung plant. Apo, at saka yung supply ng nutrition, pag-iiba pupunta Oo. sa bunga, susupply niya yung bunga. Isusupply niya. Okay, ayaw natin mangyari. Bulaklak ang kailangan natin. Oo. So, kailan mapitas lahat? Apo. Ayan, dito, pag nag-overripe, sir, halimbawa, may mga hindi nakita, Oo. talagang tatanggalin nila Tatanggalin pa rin yun. yung bunga. Kahit na hindi maliliit, na... Okay. tanggalin yun. Tanggalin Kasi, yun. mapiprevent yung pagbulaklak niya kasi may bunga Oo. siyang sinusuplayan. Tama. Titigil yung flowering. Apo. So, ano po yan? Sino po tagatanggal ng mga nagiging bunga? Yung mga tawag dito po, yung mga kasama natin na pickers, Sila sila rin. rin po ang nagme-maintain kasi ng Pero ibang araw yon. Apo. Yung Umaga ang na po gagawin yan. nila ay sa umaga na yan. Apo. So far, sir, sa Pilipinas, kayo talaga ang nag-iisang ilang-ilang plantation. Maari siguro, sir, pero may mga naunang nagtanim na rin sa amin eh. Like dito po Like sa saan? may tawag dito, Tarlac. Sa Anao? Apo, kasi sila yung parang nauna yata sa mga ganito. Pero hindi as plantation. Ginawa Apo. nilang parang doon sa kalsada. Apo. Yung parang part ng beautification lang. Pero as a plantation po, yung nag-concentrate talaga dito, Mm-mm. parang kami po yata. Kayo talaga. Mm-mm. Ang Iba Botanical. Doon marami na rin mga tumatawag, mga ganyan, nagtatanong din, mga kasama rin na nag-i-start na rin ng plantation. Oo. Saan naman yung mga yan? Yung mga... Marami na sir, may Batangas, may Rizal. Oh, Rizal. Aba, kung titignan mo, nasa 1 hectare, mga ganun. Oo. Pero yung ganito, large scale, Oo. Kayo pa lang. wala pa. Sir, ano ang ideal na lugar saan magtatanim ng ilang-ilang? Ano ba yung basic requirement niya para bigyan ka talaga ng magandang production? Sabi ko, dito sir sa Zambales, okay naman siya. Oo. Sa obserbasyon ko. Ang profile kasi ang climate kasi ng Zambales ay ano siya, define yung rainy season at Apa. saka summer. Apo. Define na define. So pag summer, mainit na mainit. Pag tag-ulan talaga. Ayan. At saka hindi siya masyadong dinadaanan ng bagyo. Hindi dinadaanan ng bagyo. That's another thing. How about the elevation? Kailan ba mataas? Kailan ba nasa lowland? Wala akong Walang nakikitang ganun sir. Pero difference. siyempre, kung mataas ang elevation, mataas ang humidity, favorable sa mga halaman niya, mga tanim. Maiwasan natin yung palagi kang nag-irrigation. Okay. Pero dito namamanage naman namin, so hindi ako makapagbigay ng comparison kasi hindi ko pa rin na-test yung high As far as elevation. elevation is concerned. Oo. But ang klaro dito ay yung Sa climate. Area, yes, sa area Yung namin, climate. nagtatribe naman siya. Maganda naman siya. Maganda siya. So ideal din siguro ito sa bandang Ilocos, Pangasinan, La Union. Yes, sir. Yan, Tarlac, Lowland. Oo. Kasi parang, kung titignan natin, parang Indian mango lang yan. Kung saan lahat tumutubo eh. Oh, okay. Kaya siguro, adapt na rin niya yung lugar natin talaga. So hindi pag anong na-notice nyo pag summer versus rainy season, anong ang manifestation ng plant? Siyempre pagka summer medyo nahihirapan din siya. Okay. Unlike pagka rainy season talaga makita mo siya yung Maraming color bulaklak. yes, may mga ganon. Oh. Kaya kami nag-irrigate kami during the summer para Summer. ma-maintain namin yung production, yung productivity nung Paano yung irrigation ninyo? yung normal na irrigation sir kasi hindi naman kami Tubig lang? Tubig lang sir. Timba-timba? Ganon? Hindi sir, meron kaming water pump na ginagamit, hose. So ano siya, faro irrigation? Apa. Basta ifa-flooding mo lang siya? Apa.
Minsan yung parang yung host, tinututok lang Ay, namin. tutok mo lang yung hose. Ma-maintain mo lang yung moisture. Gaano kadaming tubig per plant during summer? Hindi Estimate. ko basta 2 passing. Basta Yes. magbaha. 2 passing yung irrigation namin every 2 weeks. When you say 2 passing, anong ibig sabihin po nun? Kailangan ma-irrigate ko siya ng 2 beses sa isang Sa buwan. isang buwan na overflowing sa tubig. Yung enough lang, sir. Yung sakto lang siya na yung moisture. What ng is lupa. what is enough? Wag siyang parang Bahain. bahain. Pero basa ang lupa. Basa ang lupa. Okay. Huwag magbabaha. So wala kayong wala kayong parang kanal para yung tubig ilagay mo lang doon tapos gugulong na lang yung tubig. Walang ganon. Walang ganun, sir. Kung mga titignan nyo, flat siya. Oo. Baka maganda ring study yon na meron kang irrigation, let's say drip or something. Pwede rin yan, sir. Kasi talaga ang ilang kailangan niya ng tubig. Oo. Pag hindi mo na binigyan ng tubig, madi-disturb din talaga yung kanyang plant. Ito na po ba yung harvest? Wow, ito na oh. Ito yung kaninang madami. Ilang tao po nag-harvest ito? Wala pa 1 kilo to. Bali, kasi katatapos lang namin mag-harvest last week yung makapal. Yung makapal. Hindi natin naipakita yon, no? Opo. Yung iba kasi nandun na rin. Nandun Galing na, sa ibang nadala na field. doon. Apo. Pero naghihintay pa lang doon. Hindi pa natin Hindi pa ginagalaw. siya. Apa. Okay. Nasa sorting pa. Ano oras na? 5:02. So hintayin natin magliwanag bago tayo mag-stop. Baka hindi na natin maantay, sir, kasi matatapos na nila. Tatapos na. Apo. Okay. Porto na nagsali na tayo. Baga? May mukha ka naman. Kaya mahiya, di ba, sir? Handa kayo. Oo. Na ano ko na. Alay. Ano ba itong kalawit mo ay nakukuha ba? Wala yaman yatang pang-ipit. Ayun. Oh, di ba, sir? Itong kamay. Ayan, nasimot. Para hindi mamulak-mulak. Oh, boy. Saan? Shoot, galing. Ay, ang dami. Ang daming antik. Ang daming langgam. Langgam. Ay. Nandam langgam pala lang. Nagulat lang ako. Tama, itira man ako dada. Hindi ko baiti. Bawal sa mga ano. Ito po. Gaganda nyo. Ang ganda. Nabaya ka na yun. Makakakalalanin. Okay, sir. So, na-discuss natin yung fertilization kanina, no? Nag-aaral din kayo to combine organic and inorganic. So far, maganda yung result. How about pests and diseases? So far dito naman, wala naman kaming nakikitang infestation. Okay. May mga pailan-ilan, pero hindi namin nakikita na significant. Yeah, na dumadami siya, na magiging threat siya sa plantation. So wala yung peste na talagang umaatake para sirain yung plantation. Kaya sinabi ko, sir, sa'yo kanina na parang adapt na talaga yung lugar. Oo. Na very resistant siya sa mga ganong bagay.
Okay, punta tayo, sir. So, dahil wala ring significant na pests and diseases, so wala rin kayong ini-spray na ganyan, wala rin, no? Wala rin, sir. Oo. Tapos yung balikan lang natin konti yung fertilization kanina. Normally, anong mga month yan yung naglalagay kayo ng fertilizer? Bali, naglalagay kami, sir, ng bandang March, June, at saka November, December. Okay. So, yung organic nyo, sabog lang yan? Ganon? Yung organic fertilizer? Bali, nire-ringweed namin sila sa... nag-ano ka rin? Nagbubutas ka rin? Apa. Okay. At ilalagay po doon. Oo. Tapos yung organic, inorganic. Ganon din po. Ganon din? Apa. Lalo pag yung mga stage na nasa 2 years, yan. Doon mo siya dapat alagaan ng ganon. Oo. Yung low season ng flower, anong linalagay mo? Organic? Inorganic, sir. Inorganic yan? Apa. Para makapag-buwelo siya ulit. Kailan naman ang organic? Pag yung mga panahon na ng tag-ulan yan, naglalagay. Tag-ulan. See. Okay. So, on the way na po tayo to the distillation. Sa sorting pa. Sorting muna. Mga 5 na? 5:20, yes, sir. 5:20. Okay, no. So 5:20 na sa umaga. Ayan, hello po. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.